Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video nito is mula na naman kay Opinion Mo TV. So meron ito pamagat na sa wakas, may nagtanggol din. Grabe, ito na yata ang pinakamalupit na mensahe para kay PBBM. So panonoorin natin ito ngayon, men. Bibigyan natin ito ng reaction natin. Tingnan natin kung sino nga ba ito si ate itong matapang na babae daw na to. So ang video nito is mula kay Opinion Mo TV. So yun, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Ginbagat ng video ito, sa wakas may nagtanggol din. Grabe, ito na yata ang pinakamalupit na mensahe para kay PBBM. Na-curious din ako, so tara, samahan niyo kung panoorin to. Opinion Mo TV, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. Start! Ng isang tao, mga idol, ay hindi may iwasan. Hindi may iwasan ang mayroong magalit sa atin. Minsan pa nga, mga idol, ay kahit yung pamilya mo ay handa kang siraan at sirain ang iyong pagkatao kahit Parang si Amy pa sa harap ng maraming tao. At ito nga, mga idol, ang nangyayari ngayon sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, na matapos nga, mga idol, na gawin ang nararapat para sa ating bansang Pilipinas at para sa ating sambayanang Pilipino, ay tila parang siya pa ang nagiging masama, na para bang wala nang ginawang mabuti ang ating Pangulo sa ating bansa dahil puro paninira na lamang at masasakit na salita ang kanilang binabato laban sa kanya. Subalit ganun pa man, mga idol, ay mayroon din namang mga tao ang patuloy na naniniwala at sumusuporta sa ating Pangulo, na kahit na maraming tao ang gumagawa ng hindi maganda sa ating Pangulo, ay mayroon ding mga tao na ating mga kababayan na talaga namang solid na sumusuporta sa ating Pangulo, na kahit ano pa man ang iba tong masasama na salita at paninira sa ating Pangulo, ay nandyan pa rin sila para suportahan ang mga mabubuting hangarin ng ating Pangulo sa ating bansa. Dahil especially yung I think mga loyalist. So shoutouts sa mga super loyalist dyan, So mabuhay kayo. So sana okay lang kayo dyan. nararamdaman nila ang totoong pagkalinga at totoong hangarin ng ating Pangulo sa ating bansa at sa sambayanang Pilipino. At bilang pagsuporta nga, mga idol, sa ating Pangulo, ay narito ang ating isang kababayan na kung saan nga, mga idol, ay pinakita niya ang kanyang totoong suporta para sa ating mahal na Pangulo, na kung saan nga, mga idol, ay sinasabi niya na sa kabila ng paninira ng mga tao o ng kapwa natin mga Pilipino sa ating Pangulo, ay hindi pa rin siya magsasawa na suportahan ang ating Pangulo, lalo na sa mga mabubuting atikahin na ginagawa niya para sa ating bansa at para sa ating sambayanan. Kaya naman, pakinggan natin nga, mga idol, ang nakakaiyak at nakakaantig na pahayag o mensahe ng ating kababayan para sa ating mga Pilipino at para sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Yun. So makinig ang lahat, Ito para sa iyo, mahal kong Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung makarating sa iyo itong mensahe ko, pero sana makarating sa iyo, no? Kung hindi man, Nakarating na ba ito ngayon? Nag-viral kasi ito eh. So, mga nasa 54,000 views na. So, sana makarating para alam nyo yung alam nyo yung sobrang stress mo na sa trabaho. Di ba? Kasi tinutuligsa ka kahit anong gawin mo. Di ba? Kahit may mga magaganda kang gawin, tutuligsain ka pa rin. Di ba? Malaking tulong itong mga ganito na parang kapag nakita niya, at least parang gagaan yung yung loob niya na, uy, may naniniwala pa pala sa akin. Though alam na ng Pangulo na meron naman, di ba? Pero yung mga ganitong kasi, mga bihirang lang ba na, uy, grabe, nagpapadayag Pilipino, di ba? So, yeah. at least nakikita ni God na ginawa ko ito para sa iyo. Una, higit sa lahat, maraming salamat sa lahat na nagawa mo sa aming mga Pilipino, lalo na sa mga OFW. Isa ako sa mga witness sa mga magagandang nagawa mo sa aming mga OFW. Siyempre, nakikita ko naman pag-uwi ko nung sa Pilipinas kung ano yung mga nagawa mo doon. Nakikita ng mga dalawang mata. Masakit na isipin. Ako nung nasasaktan dahil parang wala kang nagagawang tama para sa kanila. Mahal kong Pangulong Bongbong Marcos, kita mo ito o hindi, isang malaking karangalan sa akin na hihingi ko ng tawad. Yung mga Dito din talaga ako medyo naaaning na parang wala na talaga silang nakitang hindi tama. Yung mga TTS pa. ang babastos, ang ginagawa nila sa iyo, hindi naman deserve na gawin nila sa iyo. Bata ka pa, nakita ko kung paano ka nangarap sa bansang Pilipinas. Nakita ko yung video kung paano ka nangarap. Gusto mo magkaroon ng magandang buhay yung
mga Pilipino. Pero sa kabila ng lahat na nangyari sa family mo, patuloy ka pa rin nangarap para sa mga Pilipino. Masakit man isipin. Ako nasasaktan siyempre. Kaya nga palagi ko sinasabi, hanggang kabilang buhay sasaludo ako sa'yo. Kahit anong marinig ko, nagiging bingi ako sa mga sinasabi nila masama sa'yo. Nagiging bulag ako sa mga pambabastos nila sa'yo. Nung napanood ko yung suno mo, talagang lahat na sinabi mo doon, ginawa mo. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko Pilipino, darating din yung araw. Pero masasabi ko lang, ito yung presidente na iyakan ko talaga. Iniyakan ko na ngayon. Kasi ba kasi ako yung nasasabi. Kaya nga umiyak talaga siya. Ako naman bihira naman akong umiyak talaga. Diba? Yeah, mga movies nga, sobrang hirap akong paiyakin ng mga movies. So, si ate, grabe, sobrang emotional niya talaga, ano. Like, hinuhugot niya talaga, knowing na, yun nga, parang OFW siya na tulungan. So, malaking bagay na yun para sa kanya, or grabe na yung pagbabago siguro doon sa buhay niya. Kaya di mo rin masisisi na parang, ano, nung una ko kasing nakita, parang, sabi ko ba, ano kaya yung gagawin niya? Di ba? Na parang, ano ba to, for fame lang ba to or whatsoever? Something like that. Di ba? Alam niyo naman, pwede din naman gamiting advantage ng mga ganitong sitwasyon na kunyari concern pero hindi naman talaga. Pero nung sinabi niya na OFW siya, at least, na-realize ko na, okay, may pinaghuhugutan pala siya. Di pala siya kagaya ng iba na parang ginagamit lang for fame, di ba? Sa mga ginagawa ng mga kapwa ng ibang mga Pilipino. Alam mo, minsan nakakaya maging sa Pilipino, sa ugali ng ibang mga Pilipino, na kahit maganda na yung ginagawa ng tao sa mga kapwa natin mga Pilipino. Pero wala. Siguro, ganun talaga yung buhay, hindi lahat talaga ng tao. May papanig kay PBBM dahil sa galit nila sa kanya. Pero mahirap kasi ngayon kasi yung vice kasi ni PBBM gustong igawing presidente ng mga DDS. Diba? Kaya ganyan na lang na sobrang unappreciated si PBBM ngayon. So, yeah. wala, ang tawag kasi nyo lahat. Kahit anong gawin nyo, kahit patumbahin nyo pa yan, kahit anong gawin nyo. Nasa likod niya ang Panginoon. At kahit na kayo hindi iniiwanan ng Diyos yan, dahil ang Diyos ang naglagay dyan bilang presidente. Dahil bata pa yan, nangarap na sa lipa, nakaganda ng hangarin niya, no? Simula sa edad niya na yun. Grabe. Ito lang masasabi ko, PBBM. Maraming salamat sa nagawa mo sa aming mga Pilipino habang buhay. Kung hindi makalimutan. Totoo lang, sa mga taong galit sa'yo, sa mga taong nang bastos sa'yo, sa lahat ng taong may gumawa ng mga kabastusan o paninirang puri sa'yo. Ako na lang humihingi ng tawad para sa'yo. Na napagpalain ka ng Diyos. Mabuhay ka, PBBM. Hindi ka manabuti ng mensahe ko. Ang importante, makarating ba lang sa Diyos yung dalangin ko. Habang buhay ako sasaludo sa iyo, PBBM, hanggang kabilang buhay. Mahal na mahal ka na naman ng Pangulo. At ito nga mga idol, ang madamdaming Sobrang solid doon for sure sa mga loyalists, sobrang nahantig kayo dito. Baka yung iba naiyak na dyan. So, pasensya kung hindi ako maiyak sa mga ganito kasi sobrang tigas talaga ng puso ko. Kahit anong drama talaga sa pelikula, di talaga ako naiyak. Kahit mga recollection ko dati. sorry. Sobrang hilap kong paiyakin sa mga ito. Pero nakakantig yung yung mensahe niya. Mararamdaman mo talaga na galing sa puso, 'di ba? Pero grabe 'yun. Di ko rin nakalain na mayroon pa lang mga taong aabot sa ganito, 'di ba? Na grabing pagka-appreciate sa Pangulo. Ako kasi yung na-appreciate ko lang sa Pangulo is yun nga, yung trabaho lang siya ng trabaho ba. Like, alam mo yung part na kahit may maganda naman talagang nagawa yung admin, hindi nila tinitingnan kasi sobrang atat na talaga sila na paupuin si VP Sara. Di ba? Like that, sasabi sila na wala daw improvement yung bansa sa administrasyon to, pero hindi naman sila nanonood ng mga press release ng Malacanang. Di ba? Press conference ng Malacanang. Mga pinagsasabi ni Attorney Claire Castro. Hindi naman sila nanonood doon. Doon sinasabi ni Attorney Claire Castro yung mga achievements ng ng administration. Diba? Alam niyo yung ganyan na hindi sila hindi sila bulag, nagbubulag-bulagan lang. Ganun.
pahayag at mensahe ng ating kababayan mula sa ibang bansa na kung saan nga mga idol ay nakaranas ng totoong pagmamahal at nakaramdam ng totoong serbisyo mula sa ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Hindi katulad ng ibang tao nga mga idol na kahit lantaran na kahit nasa harapan na nila ang mabubuting ginagawa ng ating mahal na Pangulo ay tila nagbubulag-bulagan, nagbingi-bingihan upang mapagtakpan ang kanilang sariling interes na kung saan nga mga idol ay talagang hindi maaalis ang kanilang galit sa ating Pangulo dahil sila Tama. ay nasasagasaan. Kaya naman bilang isang Pilipino nga mga idol, ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating kababayang OFW na kung saan ay nagpakita ng suporta sa ating mahal na Pangulo. Kaya naman sa lahat nga mga idol ng mga Pilipino na sumusuporta at naniniwala sa ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos ay sana ay hindi kayo magsawa na sumuporta sa kanya dahil katulad Sino bang pangalan ni ate? Comment nyo nga sa baba kung anong pangalan niya. Hindi ko kilala eh. nga mga idol ng sinabi ng ating kababayan na ito, ang ating Pangulo ay tinalaga ng ating Panginoon na maging presidente at walang sino man nga mga idol ang dapat na humadlang dito. Kaya naman sa lahat ng mga naninira at sumisira sa pangalan ng ating Pangulo ay sana ay maunawaan ninyo ang totoong kalagayan ng ating bansa at totoong ginagawa para maayos ng ating Pangulo ang problema nito. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo sa ating kababayang OFW na nagpahayag ng suporta para sa ating mahal na Pangulo? Ano mga idol ang inyong reaksyon patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong opinion sa ating comment section. So paano mga So yun lang naman muna mga kanoesi. So ang video to is mula kay Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos courtesy na rin kay ate OFW. So di ko alam yung pangalan niya. So kung may alam kayo, i-comment nyo na lang sa baba. No? So shoutout sa kanya. Courtesy din sa kanya. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun par. Yun pala yun. Like sabi ko nga sa inyo kanina, una ko makita, na-curious kasi ako kung bakit siya nag-viral. And then, sabi ko, tingnan ko nga kung sino tong babae na to, ano yung sasabihin niya, and then, totoo ba yung mga pinagsasabi niya mula sa puso ba, and then, hindi niya ba ginagamit for fame lang, something like that, diba? So, yun. Kayo, nakita nyo rin naman, diba? Totoo talaga mula sa puso. Nung ano pa lang, nung nalaman ko na OFW siya, natulungan siya, yan, ano na yan, tinatanong niya ng utang na loob yan. Which is, yun nga, kahit na sabihin naman ng iba na parang tungkulin ni PBBM yan, kasi presidente siya. Pero syempre men, sobrang bihira pa rin, di ba, sa isang presidente na titignan talaga yung mga nasasakupan niya, tutulungan talaga, di ba? Kasi yung iba, inuuna yung pagpapayaman. Diba? About naman dun sa nag-agree din ako sa part na parang sobrang napaka-unappreciated ni PBBM. Diba? Kasi nakita ko talaga yan par. Like, noon pa lang time na tumatakbo si Aimee, tapos si Sara na parang sinasabi nila na itim. Diba? Itim, ang bansa nagluluksa. Kasi parang walang improvement, something like that. Sabi ko talaga sa isip ko ba, gaging mga to, diba? Mga ugag. Di ba? Na parang, di kayo nanonood ng Malacanang press conference. Di ba? Di kayo nanonood ng mga pinagsasabi dun sa PCO. Of course, hindi kayo manonood dun kasi masasaktan kayo eh. Makikita nyo yung improvement eh. Nakakalungkot lang dyan, mini-mislead kasi nila yung mga mga supporters nila na kesyo ganyan, walang magandang nagawa yung admin, which is meron naman talaga. Meron sa mga magsasaka. Meron doon sa sa bigas, meron doon sa sobrang dami. 'Di ba? Naging selective lang sila. Tinitingnan lang nila yung mga butas talaga. Kaya para sa akin sobrang unfair na sabihin na walang improvement yung admin. 'Di ba? Kasi meron para. Ako nakikipag-argue pa nga ako nung nakaraan nagdi-disagree sila na wala daw nagawa si FPRD na maganda. Napaka-imposible niyan. Kasi all politicians, meron talaga silang nagawang maganda. It's just yung iba talaga, mas nangingibabaw yung mga hindi nila magandang nagawa. Diba? Alam mo yung ganyan. Kaya lahat talaga ng politician, meron talaga silang magandang nagawa. It's just, doon na lang magkakatalo sa kung saan yung pinakamaraming nagawa. Yung magandang nagawa ba? Or yung kasamaan na nagawa. Diba? Para sa akin, yung FPRD though may mga nagawa din siyang hindi maganda, pero nangingibabaw yung mga ginagawa niyang hindi maganda.
Di ba? Yan lang yun. So, kaya ate, maano nyo rin talaga, napi-feel nyo rin talaga na mula talaga sa puso yung mga sinasabi niya, di ba? Naiyak pa siya eh. Di ba? Tapos, yan, grabe yung pag look up niya talaga. Yung naman yung sinasabi niya na video ni PBBM, nakita ko na yon, di ba, na parang, yun nga daw yung wish niya, na parang, nagkatotoo na lang ngayon, di ba? Na sino bang mag-aakala na sobrang bumagsak yung mga Marcos nung time na yun. Sino ba mag-aakala na makaka-recover pa ang mga Marcoses, di ba? Pero ito, nagawa pa rin. So, yun, yung iba naniniwala na will of God talaga yan. Di ba? Na maupo ulit yung mga Marcos para i-prove yung mga sarili nila. So, kita nyo naman yan. So, kayo na masasabi nyo dito, par? I-komento nyo sa baba, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, kudos kay ate, na na-appreciate ko rin yung niya. And then, sa mahal nating Pangulo. So, pakatatag ka lang. Kasi may mga naniniwala pa rin sa'yo, kahit ordinaryong Pilipino, di ba? So, shout out sa mahal na Pangulo, kay ate, kay Opinion Mo TV. Tapos kayo, mga nanonood, mga loyalist na patuloy pa rin sumusuporta, or kahit hindi loyalist, yung sumusuporta lang sa Pangulo, or kahit hindi sumusuporta sa Pangulo, kahit yung mga nakaka-appreciate lang sa mga pinagagawa ng Pangulo. Diba? So, shoutout sa inyo, saludo sa inyo. So, ipagdasal na natin yung Pangulo na maitawid niya ng maayos itong panunungkulan niya. Diba? And then, sana yung susunod na Pangulo is mag-guide din tayo. Diba? So, that's it. Pagdasal lang natin. So, that's it. Comment down your opinion below. Ano masasabi nyo daw kay ate at kay PBBM. So, that's it. Thank you so much for watching Filipino IC, Opinion Mo TV. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.